Ma'am, the lady in black. Hello, good morning. I am from the Pediap Company. First, I would like to commend the SSS for your great vision. And I'm so sorry, but I have to mention this, the concern kanina regarding the spouses issue. So, I am way too curious because I am too young and when hindi pa nakaasawa. So, regarding the concern, from ma'am, hi ma'am, is there any way to freeze the pension from the son if legally requests from the parents, and only if their legal children reach 18 years old, then they can claim his or her father benefits? Can this be possible, or is there any way? Ma'am, anong name niyo ulit? Precious po. Ma'am Precious. Yung question nyo po ba ay is there any way na ma-freeze yung Yes pension? po. Apo. Ah, Yes, the freeze pension. Kasi po, yung kumukuha ng pension, tama po ba? Ay, yung benefits ng, kumukuha ng benefits ng kaniyang son is the wife. And the wife already married in Canada. But in another situation, regarding that matter. Yung tinatanong nyo po, ano ang mangyayari pag yung mag-asawa ay naghiwalay o namatay yung isang asawa tapos nagkapag-pension pa po yung surviving spouse? Ayun po Yes ba yun? po. Yes po. Ganito po yun. Unang tanong nyo, ano ang mangyayari kung matuklasan namin na yung surviving spouse remarried, no? Or nakiapid, nakikohabit sa ibang tao. Pag nalaman po namin yan, isususpend namin agad yung pension. Ngayon, once na talagang na-prove na namin na talagang yung spouse ay nagkaroon ng asawang bago o may kinakasama, kahit kinakasama lamang, nagli-live-in, ika-cancel po namin ang pension. Ngayon, may katanungan, madidetermine din namin yan kung kailan, when nag-start yung pakikiapid o yung remarriage. Pag nalaman namin yon, babawiin namin yung mga pension na ibinigay sa kanya on the day that he committed yung remarriage or cohabitation with another person. So marami na pong nangyaring ganon, na yung sinisikret nung pension, yung survivor pensioner na meron na siyang ibang ka-relationship. Pag may nagsumbong po at naimbestigahan namin yan, we really sue yung mga taong who are not entitled, nakikinabang. Ganun po. Ngayon, yung mga batang sinasabi nyo, pag meron yan anak na below, hindi po 18, below 21 years old, no? Yun po ay on the day na mamatay yung kanyang magulang, makaka-receive na siya ng pension until he or she reaches 21 years old. Ito pa, may sasabihin pa si Vice President. Idugtong ko lang po sa sinabi ni Judge. Yun po, pag may anak, ang nasususpend lang ho yung sa asawang nag-remarry or yung sabi nga ni Judge, nakikisama. Pero pag meron yun below 21 years old, lilipat po lang po sa kanya. Sa 21 years old, sa anak na below 21, and then siya ho makakatanggap ng full amount of pension until ho baka 21. Ngayon, kung ang custody ho pa rin ng bata na below 21, nandoon sa asawa na nag-asawa na ulit, siya pa rin po ang papasukan din ho ng pension. Ganun po. Unless may ibang guardian, yun hong anak na below 21. Then it could be the guardian. Could be the
parents ho nung namatay na member namin, kung hindi ho nasa custody nung asawang nag-remarry na or nakisama ho sa iba. So, we continue to protect the children na below 21 years old. Buong-buong naililipat pa rin yung pension, tama ho si Judge, yun hong sa asawa, makakancel na ho siya. Being an eligible surviving spouse beneficiary ho ng